Isang magandang araw po sa inyong lahat at ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia. Bilang 51, Part 1, 1 Samuel 25, verses 1 to 44. Ang pagkamahinahon ni David. At namatay si Samuel at nagpipisan ang buong Israel at pinanaghuyan siya. At inilibing siya sa kanyang bahay sa Rama. At bumangon si David at lumusong sa ilang ng paran. At may isang lalaki sa Maon na ang mga pag-aari ay nasa Carmelo. At ang lalaki ay lubhang dakila. At siya ay mayroon 3,000 tupa at 1,000 kambing. At kanyang ginugupitan ng balahibo ang kanyang tupa sa Carmelo. Ang pangalan nga ng lalaki ay Nabal, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail, at ang babae ay matalino, at may magandang pagmumuka. Ngunit ang lalaki ay masungit at masama sa kanyang mga gawa, at siya ay supling sa sambahayan ni Caleb. At rinig ni David sa ilang na ginugupitan ni Nabal ng balahibo ang kanyang tupa. At nagsugo si David ng 10 bataan. At sinabi ni David sa mga bataan, umahon kayo sa Carmelo at kayo pumaroon kay Nabal at batiin ninyo siya sa aking pangalan. At ganito ang sasabihin ninyo sa kanya na nabubuhay na maginhawa, kaya kapayapaan nawa ang sumaiyo. At kapayapaan nawa ang sumainyong sambahayan. At kapayapaan nawa ang sumalahat ng iyong tinatangkilik. At ngayon aking narinig na ikaw ay nagpapagupit ng balahibo ng tupa. Ang iyong mga pastor nga ay nasa amin, at hindi namin inano sila o nagkulang man ng anumang bagay sa kanilang buong panahon na kanilang kinaroon sa Carmelo. Tanungin mo ang iyong mga bataan at kanyang sasaysayin sa iyo, kaya't makasumpong nawa ng biyaya sa iyong mga mata ang mga bataan, sapagkat kami ay naparito sa mabuting araw. Isinasamo ko sa iyo na ibigay mo ang anumang masumpungan mo ng iyong kamay sa iyong mga lingkod at sa iyong anak na kay David. At nang dumating ang mga bataan ni David, kanilang sinalita kay Nabal ang ayon sa lahat na mga salitang iyon sa pangalan ni David at nagsitahimik. At sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David. At nagsabi, sino si David? At sino ang anak ni Isai? Maraming mga bataan ngayon sa mga araw na ito na nagsisilayas, bawat isa sa kanyang Panginoon. Akin nga bang kukunin ang aking tinapay at ang aking tubig at ang aking hayop na aking pinatay dahil sa aking mga manggugupit at aking ibibigay sa mga tao na hindi ko nakikilala kung taga saan? Sa gayoy, ang mga bataan ni David ay pumihit sa kanilang lakad at nagsibalik at naparaon at sinaysay sa kaniya ang ayon sa lahat ng masalitang ito. At sinabi ng David sa kanyang mga lalaki, ibigkis ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak. At nagbigkis ang bawat isa ng kanyang tabak at si David ay nagbigkis din ng kanyang tabak at ang umahon na sumunod kay David ay may 400 lalaki. At naiwan ang 200 sa daladalahan. Ngunit isinaysay ng isa sa mga bataan kay Abigail na asawa ni Nabal na sinasabi, narito si David ay nagsugo ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon at kanyang tinanggihan. Ngunit ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nagkulang man ng anumang bagay habang kami ay nakikisama sa kanila nang kami ay nasa mga parang. Sila'y naging kuta sa amin sa gabi at gayon din sa araw buong panahon aming
kinaroon sa kanila sa pag-aalaga ng mga tupa. Ngayon ay iyong alamin at dili-dilihin kung ano ang iyong gagawin sapagkat ang kasamaan ay pinasya na laban sa ating Panginoon at laban sa kanyang buong sambahayan sapagkat siya ay isang hamak na tao na sino may hindi makapakiusap sa kanya. Nang makagayon nagmadali si Abigail at kumuha ng 200 tinapay at 2 balat ng alak at 5 handang tupa at 5 takal na trigo ng sinangag at 100 kumpol na pasas at 200 binilong igos at pinagpapasan sa mga asno. At kanyang sinabi niya sa kanyang mga bataan, magpauna kayo sa akin, narito ako'y susunod sa inyo. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang asawa kay Nabal. At nagkaroon ng samantalang siya ay nagkasakay sa kanyang asno at lumulusong sa isang kubling dako ng bundok na narito. Si David at ang kanyang mga lalaki ay lumulusong na patungo sa kanya at sinalubong niya sila. Sinabi nga ni David, tunay na walang kabuluhan aking iningatan ang lahat at tinatang kilik ng taong iyon sa ilang na ano pat hindi nawala ang anuman sa lahat ng naukol sa kanya. Ang kanyang ginanti sa akin ay masama sa mabuti. Hatulan nawa ng Diyos ang mga kaaway ni David at lalo na kung ako'y mag-iwan ng labis sa lahat ng naukol sa kanya sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. At nang makita ni Abigail si David ay nagmadali siya at lumunsad sa kanyang asno at nagpatira pa sa harap ni David at yumukod sa lupa. At siya ay nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, mapasa akin, Panginoon ko, mapasa akin ang kasamaan. At sinasamo ko sa iyo na iyong papagsalitain ang iyong lingkod sa iyong mga pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng iyong lingkod. Sinasamo ko sa iyo na ang aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatwid-bagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kamangmangan ay sama sa kanya. Ngunit akong iyong lingkod, hindi nakakita sa mga bataan ng aking Panginoon na iyong sinugo. Ngayon nga, Panginoon ko, buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa. Yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagbububo ng dugo at sa paghiganti mo ng iyong sariling kamay. Kaya nga ang iyong mga kaaway at yaong mga umuusig ng kasamaan sa aking Panginoon ay maging gaya ni Nabal. At ngayon ito'y kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay mabigay sa mga bataan na sumusunod sa aking Panginoon. Sinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagkasalangsang ng iyong lingkod sapagkat tunay na gagawin ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambahayan na tiwasay sapagkat ibinabaka ng aking Panginoon ang mga pagbabaka ng Panginoon at ang kasamaan ay hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. At bagaman bumangon ang isang lalaki upang habulin ka at usigin ang iyong kaluluwa, gayunmay ang kaluluwa ng aking Panginoon ay matatali sa talian ng buhay na kasama ng Panginoon mong Diyos. At ang mga kaluluwa ng iyong mga kaaway ay pahilagpusin niya na parang mula sa gitna ng isang panghilagpos. At mangyayari pagka nagawa ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinalita tungkol sa iyo at kanyang naihalal ka na prinsipe sa Israel. Na ito ay hindi magiging kalumbayan sa iyo o kutog man ng loob sa aking Panginoon. Maging ikaw ay nagbubo ng dugo sa walang kabuluhan o gumanti ng sa kanyang sarili ang aking Panginoon
At pagka gumawa na ang Panginoon ng mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong lingkod. At sinabi ni David kay Abigail, purihin nawa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako. At purihin nawa ang iyong kabaitan at pagpalain ka, na pumigil sa akin sa araw na ito sa pagbububo ng dugo at sa panghihiganti ng aking sariling kamay. Sapagkat tunay buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo, kundi ka nagmadali at pumaritong sumalubong sa akin. Tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Sa gayoy, tinanggap ni David sa kanyang kamay ang dinala niya sa kanya. At sinabi niya sa kanya, umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, akin dininig ang iyong tinig, at akin tinanggap ang iyong pagkatao. At naparoon si Abigail kay Nabal, at narito siya ay gumawa ng isang kasayahan sa kanyang bahay, na gaya ng pagsasaya ng isang hari. At ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob sapagkat siya ay lubhang nalango. Kaya't siya ay hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki, hanggang sa pagbubukang liwayway. At nangyari sa kinaumagahan, nang ang alak ay mapawi kay Nabal, na sinaysay ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito, ang nagkasakit siya sa puso, at siya ay naging parang isang bato. At nangyari pagkaraan ng mga 10 araw, sinaktan ng Panginoon si Nabal na anupat siya ay namatay. At ang mabalita ni David na si Nabal ay namatay, ay kanya sinabi, purihin nawa ang Panginoon, na siya nagsanggalang ng aking kadustaan mula sa kamay ni Nabal, at pinigil ang kanyang lingkod sa kasamaan. At ang masamang gawa ni Nabal ay binalik ng Panginoon sa kanyang sariling ulo. At nagsugo si David upang salitain kay Abigail, na kunin siya na maging asawa niya. At nang dumating ang malingkod ni David kay Abigail sa Carmelo, ay kanilang sinalita sa kanya na sinasabi, sinugo kami ni David sa iyo upang kunin ka na maging asawa niya. At siya ay bumangon at nagpatira pa sa lupa, anak sabi, narito ang iyong lingkod ay isang aba upang maghugas ng mga paa ng mga lingkod ng aking Panginoon. At nang madali si Abigail at bumangon at sumakay sa isang asno na kasama ng 5 dalaga niya. Na sumusunod sa kanya, at siya ay sumunod sa mga sugo ni David at naging kanyang asawa. Kinuha naman ni David si Ahinoam na taga Jezreel, at si Elai kapwa naging asawa niya. Ngayon ibinigay ni Saul si Mikal na kanyang anak na asawa ni David kay Palti na anak ni Lais na taga Galim.